12 years ago po, may inampun kami ng asawa kong bata. Di naman totally adopt, walang legal document, dahil napulot lang siya ni ate, habang naglalako siya sa kanyang pedicab ng balot, Pinoy, chicharon. Ang ate ko ay byuda, at may 3 ng anak. Dinala sa barangay ang bata, mga 6 years old na ito, pero hindi nagsasalita. Parang takot. Walang nag-claim. Dadalhin na sana ito ng kapitan sa DSWD. Pero nang makita ko na sobrang kinis at ganda ng bata ay nakiusap ako sa asawa ko. Kapatid niya si Kap. Sinabi ko na kami na ang mag-aalaga sa bata dahil kahit 7 years na kaming nagsasama, ay wala pa din kaming anak at 2 beses na akong nakunan. Naiinip na din ako dahil gusto ko nang mag-alaga ng bata. Pero laging hindi natutuloy. Payag na payag din naman si Romeo, total naman ay pareho naman kaming kumikita. To make story short ay pumayag si Kap. Dahil sinabi naman namin na pag may nag-claim sa bata ay isusoli namin. Naging masaya kaming mag-asawa kahit paano, ay may iba kaming kasama sa bahay. Pinangalanan namin siyang Angela. Kinuha sa pangalan kong Angel. Kahit mahalang gamutan ay pinatherapy ko siya. Hindi pala siya likas na pipi kaya pala nakakarinig siya. Nagsimula siyang magsalita pero walang maalala. Kaya inayos ko na din ang adoption para makapag-aral. Pinapasok ko na siya sa eskwela at ang talino pala niya. Palagi siyang nangunguna sa klase, kaya proud na proud ako dahil lagi ako umaakyat sa entablado. Lalo akong nagsipag sa hanap buhay, nais kong ibigay kay Angela ang magandang buhay. Hindi na din ako naghangad pa na muling magbuntis dahil andyan naman si Angela. May pwesto ako ng gulayan sa palengke. Ang asawa kong si Romeo naman ay online job at sa bahay lang. Hanggang 6 years na agad ang lumipas. Tapos na ang anak kong si Angela ng elementary. Valedictorian siya at ang daming award. Lahat ng tao pakiramdam ko ay humahanga sa amin. Lalo kong minahal ang anak kong si Angela. Dahil sa kanya naranasan ko kung paano ang maging ina. Akala ko ay tuloy-tuloy na ang lahat. Pero nung mag-grade 9 na si Angela ay nagbago ito. Mainitin ang ulo, tulala at minsan ay nagsasalita ng walang kausap. Sabi ng doktor ay baka daw may pinagdadaanan lalo't may history siya dati na hindi nagsasalita. Baka daw may pangit itong nakaraan na nagbabalik sa alaala. Napilitan akong pahintuin siya sa pag-aaral dahil nanakit na siya at minsan ay nagwawala. Natatakot na ang mga kaklase niya sa kanya. Si Romeo naman ay nasa bahay lang ang work, mas maaalagaan niya si Angela. Sobrang sakit sa akin ang mga nangyayari at pinagdadaanan ng anak ko. Ayaw din naman niya akong kausapin. Isang hapon ay humahangos na dumating sa tindahan ko ang pamangkin ko. Si Angela daw wala na. Nagbigti daw ito, di na umabot sa ospital dahil hindi agad nakita, mag-isa lang umano ito sa bahay dahil nag-report sa work niya si Romeo. Parang namatay na din ako nang mamatay ang anak ko. Gabi-gabi akong umiiyak habang yakap ang picture niya. Si Romeo naman tahimik lang na dinadamayan ako. Lagi din itong tulala. Halos 1 buwan din hindi ako nagtinda. Bihira akong lumabas ng bahay, maliban na lang kung pupuntahan ko siya sa sementeryo. Kahit ang asawa ko ay bihira ko nang kausapin, gusto kong sumama na lang kay Angela. Kahit ang asawa ko ay bihira ko nang kausapin, gusto kong sumama na lang kay Angela. Hanggang para na akong naghe-hallucinate, palagi akong tinatawag ni Angela habang umiiyak na nakalahad sa akin ang kamay. Mama, tulong, mama. Angela, anak, wag mo akong iwan. Mahal, gising, okay ka lang ba? Si Romeo na nag-aalala ang bumungad sa mukha ko, akala ko ay si Angela na. Nagkwento ako kay Romeo tungkol sa ilang beses ng pagdalaw ni Angela sa panaginip ko. Inaalo at niyayakap na lang ako nito. Hanggang hindi na ako nakakatulog, bawat pikit ng mata ko ay nakikita ko si Angela humihingi ng tulong. Minsan naman ay dilat ang mata nito at lawit ang dila sa aking panaginip. Parang hindi ko nakakayanin. Hindi na ulit ako makapagtinda dahil lagi akong walang tulog. Isang araw ay naisipan kong linisin ang mga gamit ni Angela. Gusto ko nang makamove on. Inilagay ko na sa mga kahon ang mga gamit niya. Ilalagay ko ang mga iyon sa bodega. At gagawin na lang extension ng sala ang room niya. Umiiyak ako habang nililigpit ang kanyang mga alaala. Ang napakadami niyang medalya. Nakita ko din ang old phone niya. Nasabi niya dati ay nawala. Sinubukan ko na i-charge at i-on, pamilya namin ang nasa screen. Pero may kakaiba, edited ang picture. May sungay na nakalagay kay Romeo. Angela. Angel Mama. Devil Papa.
Bumilis ang kaba ko. Sinbukan ko na buksan ang phone. Ginamit ko lahat ng mahalagang araw sa buhay niya. Birthday niya, birthday ko, birthday ng asawa ko. Pero di ko pa din siya mabuksan. Itinigil ko lahat ng ginagawa ko. At chinarge ko ng maayos ang phone. 7:00 na ng gabi, tiyak na wala ng open na gawaan ng CP. Lumabas sa kwarto namin si Romeo. Tapos na ito sa work niya. Tinitigan ko ito mula ulo hanggang paa. Okay ka lang ba, mahal, sabi nito sa akin. Saglit lang at magluto ako dinner natin. Kumain kami ng sabay ni Romeo. Nakatitig lang ako sa kanya. Nagtataka man ito ay wala akong pakialam. Mahal, hindi mo ba namimiss ang anak natin? Sabi ko sa kanya, tinitigan niya ako. Siyempre mahal, miss na miss ko na din si Angela. Higit 8 years din natin siyang kasama. Nahiga ako katabi niya. Pero bakit parang iba na ang pakiramdam ko kay Romeo? Bakit parang may galit? Hanggang sa nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano kalalim. Hanggang mapanaginipan ko na naman si Angela. Mama. Huhuhu. Iyak siya ng iyak. Tulungan mo ako, mama ko. Kasunod na nakita ko siya, nasa kama niya, magulo ang buhok at luhaan. Tuluyan na akong muling nagising, hindi ko na talaga kaya. Umiyak na lang ako ng umiyak. At dinamayan naman ulit ako ni Romeo. Kinabukasan 9:00 pa lang ng umaga ay kinuha ko ang CP ni Angela at dinala sa isang pagawaan. Nabuksan nila ang PIN code. Agad na din akong umalis pagkabayad at nagpunta ako ng simbahan. Wala namang katao-tao doon. Gusto ko ng katahimikan. Kabado ako habang kinakalikot ang old phone ng anak ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nakita ko. At sumambulat da akin ang katotohanan. Mga video iyon kung papaanong inaabuso ni Romeo si Angela. Mga setup video na nakasend din sa isa pang fake account na palagay ko'y kanya din. Andun din ang mga hinaing niya, ang galit, ang takot at ang awa at pagmamahal sa akin. May video din siya doon na nakabalot sa kumot, magulo ang buhok, luhaan at puno ng galit, nagpapaalam siya sa akin. Nilalaman ng mga sinabi niya sa video. Mama, maraming salamat po sa pag-aalaga at pagmamahal niyo sa akin kahit hindi niyo ako kadugo. Mahal na mahal kita, mama. Kahit nasaan ako, palagi kitang babantayan at aalgaan. Sorry po, mama, kung hindi ko magawang magsumbong sa inyo kung naging masama akong anak. Hindi ko na kaya ang ginagawa sa akin ni Papa. Simula po mag-14, ako ay sinimulan na akong galawin ni Papa. Unang beses po nung umuwi kayo ng Laguna kina Lola ng 2 araw. Hindi niyo ako isinama dahil periodical namin. Nagmakaawa po ako kay Papa, pero lagi niyang sinasabi na hindi naman ninyo ako tunay na anak. Tinatakot din po niya ako na papatayin niya kayo pag nagsumbong ako. At walang maniniwala sa akin dahil pulis si Lolo at kapitan si Tito. Sorry po, mama ko, hindi ko na po kaya. Buntis din po ako at gusto ni Papa na dalhin ako kay Lola sa Iloilo para ipalaglag ang dinadala ko. Mahal na mahal kita, mama. Pagkatapos kong mapanood ang video ng pamama, alam ng anak ko na ang date ay nung mismong araw na namatay siya, ay parang nanigas ang katawan ko. Lumaki ang ulo ko, parang sasabog ang dibdib ko. Naalala ko din na bago pa mamatay si Angela, ay ilang beses na sinabi sa akin ni Romeo na ipadala namin si Angela sa Iloilo. Para daw sariwa ang hangin at tahimik ang paligid upang malinaw na sa akin ang lahat. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Nawala lahat ng pagmamahal ko sa asawa ko na nakasama ko ng higit 15 years. Wala na din akong pakialam sa impluwensya ng pamilya niya. Hindi ako patatahimikin ng anak ko kung hindi ko ito bibigyan ng katarungan. Nang araw ding iyon, hinuli ng mga pulis si Romeo. Sapat ang mga ebidensya, ang mga video, ang mga chat ni Romeo sa anak ko, ang mga pagbabanta niya, kahit sa chat lang matapos itong gamitin. At ang pagbubuntis ni Angela na sinabi pa ni Romeo na kailangang alisin pag naihatid na siya sa Iloilo. Panay ang pagmamakaawa sa akin ni Romeo, pero hindi ko siya kayang patawarin. Kahit pa hindi ko kadugo si Angela, ay tunay na anak ang turing ko dito. Nakulong siya at nasentesyahan. Inilaban ko ang kaso ni Angela. Kahit ilang beses kong maranasan na pagbantaan ng tatay at kapatid niya, binenta ko bahay namin dahil sa akin yon nakapangalan at hindi naman kami kasal ni Romeo. Binigay ko sa mama ni Romeo ang kalahati sa napagbentahan. Umuwi na ako sa mama ko sa Laguna. Ngayon po, Ate Ella, ay halos 4 years na ang nagdaan buhat